45 days na lang bago ang eleksyon 2025, umarangkada na ngayong araw ang kampanya para sa mga lokal na posisyon. Kasabay nito, nagsagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC at ilang taga-LGU ng mga campaign material na wala sa tamang lugar. Ang mainit na balita hatid ni James Agustin at Jomar Apresto. Sinimulan na ngayong araw ng Commission on Election ang Grand Oplan Baklas para sa mga poster ng mga lokal na kandidato na nakakabit sa mga ipinagbabawal na lugar. Kasunod ito ng pagsisimula ng local campaign period. Kasama ni COMELEC Chairman George Garcia, si MMDA Chairman Romando Artes na nagbaklas ng mga poster sa bahagi ng Pretil Market sa Tondo, Maynila. Sabi ng COMELEC, simula bukas, magpapadala na sila ng sulat o ng order to remove para sa mga kandidato. Itong isang kanto pa lang na tinanggal natin dito sa Pretil Market ay isang truck na yung natanggal natin. Pero mula bukas, hindi na kami para lumabas pa. Mula bukas, susulatan na namin sila, bibigyan na namin sila ng order to remove. At pag 3 araw pagkatapos hindi nila tanggalin yan, show cause order na yung susunod na matatanggap nila. Bukod sa pagkakabit ng mga poster sa mga undesignated places, babaklasin din nila ang mga oversized at mga non-environment friendly materials. Ayon naman sa MMDA, aabot sa 500 tauhan nilang ipakakalat sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila para magbaklas ng mga illegal poster. Hindi rin daw sila magbibigay ng permit sa mga kandidato para mag-motorcade tuwing araw ng Lunes hanggang Biyernes. Weekdays, bawal po. So weekend lang po and holiday sila pwedeng payagan doon sa mga karsada under our jurisdiction. May parusa ba, Chair, kapag sumuway sila sa... Well, uhulihin po natin kasi obstruction po yan. Bukod sa Oplan Baklas, nabanggit din ng COMELEC na patuloy nilang tinututukan ng mga lugar na nagkaroon ng posibleng election-related incident. Sa ngayon ay wala pa naman daw lugar ang nasa ilalim ng COMELEC control pero posibleng may isa ang isa ilalim dito sa mga susunod na araw o linggo. Nagmo-monitor ang COMELEC at nag-deploy na rin tayo ng mga dagdag na tropa ng PNP at AFP sa mga lugar na kritikal na sa palagay namin anytime maaari magkaroon ng kaguluhan. Again, ang ating pakiusap sa buong pamunuan ng Philippine National Police na mabuwag ang lahat ng private armed groups sa ating bansa. Ang lahat ng firearms, lalo na ang loose firearms ay makumpiska. Bungad pa lang ng Kalayaan Avenue sa Quezon City, pinagtatanggal na ng COMELEC at mga tauhan ng Department of Public Order and Safety o DPOS ang mga campaign posters na nakadikit sa pader. May mga mali ang sukat at wala rin sa common poster area. Ilang metro ang layo, marami ring posters na nakalagay naman sa steel fence. Sunod-sunod din tinanggal ang mga tarpaulin na nakadikit sa mga pader. Sa Viluna Avenue corner Mabilis Street, tad-tad ng campaign posters ang isang yerong bakod ng bakanteng lote. Ganyan din ang sitwasyon sa mga kanto na Mapang-Akit Street at Matatag Street. Nakadikit ang mga tarpaulin ng mga kandidato kahit sa pinagbabawal na lugar. Sa E. Rodriguez Avenue, marami ring natanggal ng mga campaign posters na nakadikit sa pader. Isinakay ang mga binaklas na campaign posters sa dump truck. Compared dun sa unang Oplan Baklas, most likely ngayon wala na yung mga nasa street light, sa Meralco signpost and sa traffic light kasi meron kaming local ordinance na bawal doon magkabit. So ngayon napansin namin parang wala na. Mostly nasa mga walls na mga abandoned na walls, abandoned places. James Agustin, Jomar Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News.